Habang naghahanap ako ng coins kanina na pwedeng i-trade, napansin ko ito si Loopring. Okay, kung mapapansin nyo guys, kung mag-zoom out tayo, mapapansin natin na pangit yung chart na ipinapakita ni Loopring, no? Na kung mapapansin nyo guys, mula nung nag-launch itong coin na ito, no, nandito sa taas, patuloy pa rin yung pagbagsak ng kanyang presyo. And ngayon, it's trading at around 0.12 cents. Okay? Now, kung mapapansin nyo guys, parang negative, no? Parang pangit i-trade itong coin na ito. Pero pag masdan natin guys, yung kanyang daily time frame, okay? At silipin natin yung kanyang current price, okay? Kung mapapansin nyo dito guys, ayan, zoom out tayo ayusin natin yung chart. Ayan, kung mapapansin nyo dito, pababa yung kanyang presyo, right? Pero kung titingnan mo yung kanyang RSI, ayan, silipin natin yung RSI, pataas yung presyo ng RSI. Okay, ibig sabihin dito, nakakakita tayo ng tinatawag nating bullish divergence. Anong ibig sabihin kapag may bullish divergence? Ibig sabihin, slowly by slowly, nagkakaroon na tayo ng change in momentum or nagkakaroon na tayo ng shift in momentum. Yung dating downtrend ay posibleng maging uptrend sa mga susunod na araw or sa mga susunod na linggo. Plus, hindi lang yung bullish divergence yung nakikita natin dito guys. Tingnan natin yung MACD. Dati guys, kung titingnan nyo yung histogram niya, napakataas, no? Undecided yung market. May pababa, may pataas, may pababa, may pataas. Pero kung napapansin nyo, pababa siya ng pababa or papayat ng papayat yung tinatawag nating histogram. Ibig sabihin nito guys, it is up for a next move. Okay, ano yung next move na yun? Hindi natin sure. Okay? Well, dalawa lang naman talaga yung posibleng magiging sagot dyan, no? Either pagtaas or pagbaba. Pero sa akin guys, ang nakikita ko dito is an uptrend, okay? A move towards the upside, okay? Kung mapapansin nyo guys, eto na malapit na tayong makakita ng pag-crossover dito sa MACD, okay? Sabayan pa yan ng ating RSI dito na nagkakaroon na tayo ng tinatawag nating divergence. Okay? Ulitin natin, meron tayong divergence, meron din tayong pagpayat ng MACD and pag-crossover ng MACD dito. Okay? Napakalaking chance na magkakaroon tayo ng uptrend move sa masusunod na araw. Take note, I'm checking the 1-day time frame. Now, puntahan natin guys yung weekly time frame. Nagkakaroon din tayo ng pagbaba ng presyo dito. Pero pag-akyat ng ating RSI, ibig sabihin, hindi lang sa daily time frame no, nakikita yung bullish divergence, nakikita rin siya sa weekly time frame. Ibig sabihin, mas mataas yung chance no, na magkaroon nga talaga tayo ng shift ng momentum dito sa LRC. Okay? But, okay? May but, okay? Kasi nga yung history na nakikita natin kanina kay LRC, hindi maganda yung performance na ipinapakita niya. Pababa lang siya. So may risk dito sa pagtitrade ng coin na ito. No? So yung ginawa ko guys, naglagay ako ng buy order dito. Puntahan ulit natin yung daily time frame. Okay, ayan. Naglagay ako ng buy order dito. Nakabili na ako ng LRC at around 0.12 cents. Okay? Now, ang ginawa ko dito guys is naglagay din ako ng stop loss. Okay? At around $11. Bakit? Kasi guys, tulad sa nakita natin kanina, pababa lang ng pababa si LRC and malay natin kung magtuloy-tuloy pa siya pababa. The point is, nagkaroon tayo ng stop loss dito na just in case man na bumagsak, at least hindi masyadong masusunog yung buong capital na nilagay natin dito. Okay? Naglagay lang ako dito ng around 3,000 pesos kay LRC. Kinagandahan dito kapag tama naman yung trading bias ko, edi wala. No? Panalo tayo and makakapag-gain tayo ng pera. So ganun lang naman talaga sa trading. May tinatawag tayong risk. No? Kung hindi ka magre-risk, hindi mo rin alam yung magiging result. No? So, yung ginagawa natin, nagre-risk tayo but at the same time, may proper risk management. Okay? So, yeah. Ito yung tinitingnan ko ngayon, LRC. And tingin ko, may potential itong coin na ito sa mga susunod na araw. Lalong-lalo pa, no? Na maganda na yung ipinapakitang takbo ni Bitcoin. And lalong-lalo pa na papalapit na rin yung ating US election, no? So, again, trade at your own risk. Hindi ko sinasabing bilhin nyo yung coin na ito. Hindi ko sinasabing mag-invest kayo sa coin na ito. Ang sinasabi ko lang,
sinishare ko yung experience ko na may nakikita akong magandang potential sa coin na ito kaya binili ko. Okay? It's my own experience. And yeah, it's up to you kung gagawin nyo rin yan. But again, trade at your own risk. Alright, so yeah, that's it for now. Thank you so much again for watching. Until next time. Peace out.